Again, this is all talk. Rhetoric na naman. Parang gusto lang mag-intimidate na naman si Donald Trump, matakot. At sa tingin mo ba, tatalab sa Canada, sila ba ay matatakot? Di ba? Kasi parang ano ngayon eh, parang sabi nga nila, niya, no? sinasaywar, tapos yun na nga, puro rhetoric lang, parang nauuna yung, yung bikas ng mga salita. So, what do you think at the end of the game, at the end of the day, ito ba ay puro all talk? He's not going to walk the talk? Is it realistic nga, Prof? Yes. Apparently, hindi natakot ang Canada. So, hindi na siya nakipag-deal sa China. Diba? So, of course, it's a trade deal. So, malaking ano to, parang sinasabi ni Carney, of course, Prime Minister Carney was the former president of Bank of England o Bank of Canada. Basta alam niya talaga yung kung paano patakbuhin yung economics, hindi katulad nung isang leader na Panoy Blaster. So, dito nakita natin na, ayaw nyo sa amin, sige, dito kami. At ang quote-unquote masakit, yung pinuntahan niya, yung kaaway, yung umaway sa kanya na dati niyang kakampi. May follow-up question lang there, Prof, is kung sakali matuloy yung trade agreement between Canada and China, mas makakabuti ba yan? Kasi sabi mo at the end of the day, ang consumer ang either magbe-benefit o ang magiging dehado, no? Pag sa China sila kumuha, mas magiging mura kaya kaysa sa pag nanatili sila with Canada, with the US? Kasi alam natin, pag made in China, mas mura eh. Kumbaga, talagang they produce. Mass production talaga sila. Tapos they supply halos the whole world, di ba? In terms of trade. So, will that benefit the Canadians more if they turn to China as a trade partner, as a major trade partner, compared to if they stick it out with the US? Definitely. Yung Canadian. Kasi kung ano man yung tariff na ipapatros, hindi mo naman talaga matatanggal yung tariff sa relasyon ng economic sa mga bansa. Definitely mas mababa. Nakipag-usap na yung si Carney sa China na okay, ganito yung gagawin natin, pero hanggang ganito ang tariff lang, which is definitely lesser than 100% or kung ng percent mang tariff ang ipapatuloy Donald Trump. At definitely maiiwanan yung US consumers. Nakita na natin yun, di ba? Nag-tariff sa soybean, galing sa Brazil, etc. Ang pinamalaking producer ng soybean ay US farmers. So ano nangyari? Nung nagpataw ng tariff ang US, anong ginawa? Tumigil ang China sa pagkuha ng soybean. Dumiretso sa Brazil, dumiretso sa ibang bansa na nagpo-produce. Anong nangyari? Nalugi yung mga American farmers.